Israelito Torion, ang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Mga kasama, pag-usapan nga natin ang iba't ibang mga usapin, lalo tigit mga kasama yung lumabas na balita na naaresto na ang senador, na pero ito pinabulaan na naman ng NBI, Department of Justice, at mga kasama ng DILG. At ang sabi ng Malacanang, ano daw po ito diversionary tactic lamang para mabalin ang atensyon mga kasama sa impeachment. Ibig sabihin, hindi tututukan ng tao yung nangyaring impeachment at mapunta rito sa sinasabing pag-aresto kay Senator Bato. Nasa linya po natin ngayon si Attorney Israelito Torion. Attorney, good morning. Maayong buntag, Attorney. Maayong buntag. Good morning, everyone. Opo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaikum wassalam. Attorney, okay, reaksyon sa sinabi ng Malacanang, diversionary tactic lang daw yung lumabas na di umano'y na aresto na si Senator Bato de la Rosa. Kasi nagkaroon po ng ganitong klaseng mga paghahaka-haka ng balita dong lumabas yung post ni Attorney Bondok at yung post naman ni dating spokes Attorney Harry Roque. Actually, sa tingin ko, opinion nila yun, no? Pero wala atang basihanan yun. Kasi even before the post of Attorney Jimmy Bondok, marami na pong mga post sa Facebook na ganong balita. May tumawag pa nga sa akin, no? But then again, ang sabi ko naman, siguro hindi totoo yun. Kasi kung totoo yun, ay tumawag sana kaagad sa akin or yung family. Yan nga ang pinipray ko ngayon na sana hindi totoo. Because we have no way of knowing na baka nandun na nga sa Hague, Netherlands. Kasi kung nadakip siya, sigurado para hindi kami maka-file ng anumang petition sa korte or mga motion sa korte, dadalahin kaagad yun sa Hague, Netherlands. Sana naman hindi. Yun po ang amin. Tsaka hindi po diversionary tactic yan. Lumalabas kasi yan na balita even before si Bondok nag-post. At saka medyo belated kasi yung post din ni Sir Harry Roque. So, imposible na yun ang naging dahilan sa mga usap-usaping ganun. Nandun na yun bago nakareact si Jimmy. Okay. So sinasabi ninyo posible nandun na sa The Hague? Well, as of na wala kasi akong confirmation. Kaya nga I cannot say definitively kung wala akong nadakip pa. Pero ang paniniwala ko ay hindi. Kasi kung totoo po yun, ay tumawag sana sa akin. Or siguro may naawa sa atin ng mga law enforcement officers na tatawag sa atin. Oo, tama. Kasi di ba may mga petition din na, hindi basta-bastang datamputin, di ba, ng ICC dadalhin sa ICC si Senator at dapat dumaan muna sa ating korte rito. Even yung Senate may ganong klaseng ipinasang, tama ho ba? Petition ba yun? May resolution sila na sana idaan dito sa ating korte. Kasi nga naman, wala pa namang batas dito sa Pilipinas na kung may foreign process, like for example, a foreign warrant of arrest, ay diretso mong i-apply dito sa ating bansa. Wala. At just because we need to cooperate with other countries or other foreign international offices or agencies, it does not mean na pag magdakip ka ng tao, automatic yun. Kailangan yun dumaan sa ating batas, sa ating bansa. Kailangan sumunod yun sa ating mga batas. O sa ating batas, isa lang ang nakaka-issue ng warrant of arrest judge lang So, and klaro doon sa ating constitution na gagalangin, may due process dapat dito. Kaya kailangan yun dumaan sa ating mga proseso din. Opo. Pero itong mga sinasabi ninyo, Attorney, ito ba'y, opinion pa lamang ninyo ngayon o yan ay base na rin sa sinasabi nyo nga may, resolution ang Senate at yan ay dapat sumunod na?
Well, ang resolution kasi ng Senate, it was not a law din. Pero, maski wala yung resolution ng Senado, ang paningin po natin dyan, ay yung konstitusyon natin ay nagpapahalaga talaga ng no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yan po ang nasa konstitusyon natin. At saka, no person shall be subject of arrest na walang warrant of arrest na in-issue ng Philippine judge. So ang paningin po talaga natin, maski nga po doon sa provision, no, maski basihan natin yung provision ng Rome Statute, Article 59, kailangan tumaan talaga sa Philippine court bago ito ipadala sa kanila. So maski anong basihan, whether Philippine Constitution, Philippine laws, or even the Rome Statute, kailangan idaan dito sa korte ng ating bansa. Kung hindi dadaan yun, magiging problemado at questionable yung paghatid sa kanya doon sa ICC. Oo. Pero, wala talaga kayong komunikasyon na kay Senator Wala Bato? na. Wala na. Last communication namin was hours before he left the Senate noong May of 2026. So, Oo. So, well, bilang legal counsel ng senador, so, paano ho yung ginagawa po ninyong pag-update dito sa kinakaharap na kaso ng senador? Ito sa pamilya na lamang ba ng senador? Yes. I communicate through the family, immediate family of the good senator. Yun po ang aking basihan. At saka even before may authority naman ako, especially if procedure is concerned, I can decide for him, matters of procedure, at saka lahat ng mga other extraneous matters. Pumirma po siya ng SPA, mga 3 na nga siguro yung pinirmahan niya on different occasions ni Senator Bato, empowering me to act for and in his behalf. Opo. Sinong kausap niyo, yung asawa ni Senator Bato? Attorney? Yes, saka mga anak niya. Oo. Pero of course, dun sa inyong pag-uusap, kinukumusta niyo naman ang senador? Sila rin wala ring contact eh. So we just talagang blanco, pati yung pamilya? Blanco sila talaga? Sa pagkakaalam ko, wala silang communication with each other. Kasi nga with the advent of advanced technology ngayon, kung tatawag ka, matitrace yun eh. Oo. Yun ang pagkakaalam ko. Nahihirapan din sila mag-communicate with each other. Oo. Yun lang ang alam ko ngayon. Oo. So, well, ang ibig sabihin talaga nito, hindi talaga susuko at sasama ang senador sa ICC. Well, as to whether or not he will submit himself to the jurisdiction of the ICC, si Senator De La Rosa lang ang makadecide niyan, no? Oo. Kasi ang mga pronouncement kasi niya, pareho kami ng pronouncement at pareho kami ng pananaw. Ang Pilipinas po ay independente, meron tayong sariling proseso, meron tayong sariling konstitusyon, meron tayong sariling justice system, aktibo po ang ating prosecutorial system, aktibo rin ang ating mga korte. So dapat ang jurisdiction sa anumang mga krimen, alleged krimen na nangyayari dito sa ating bansa ay dapat dito sa ating bansa. Bakit naman po ang dayuhan ng ating ipadesisyon kung ano man ang nangyayari sa ating bansa? Yun po ang pananaw niya. So sa tingin ko, baka yung sagot sa tanong mo ay oo, pero yun po ay haka-haka ko lamang. Oo. Ang nais ninyo, dito gawin yung trial, yung paglilitis sa Pilipinas at hindi dun sa ibang bansa. Ganun ho ba? Dito yes. Sa Kung magpa-file dito ng kaso sa Pilipinas, haharapin namin. Oo. Kasi independent country naman po talaga tayo. Oo. Yes po. Opo. Well, kasi napanood ko nga yung live ni Attorney Harry Roque nung nakarang araw at doon isiningit na nga niya yung usapin ng pag-aresto. Pero sabi niya hindi pa siya sigurado
Pero sa kanyang opinion, kung naaresto, edi at least hindi mag-iisa si Tatay Dig sa ICC. May kasama na siya doon. Pero bukod doon, pinag-uusapan din, dinidiscuss niya about yung pag-alis ng maraming mga bansa bilang miyembro ng ICC. Opo. Ay, naputol. Okay. Anyway, balikan natin si Attorney Israeli Totorion kasi may mga tanong din tayo dun sa naging desisyon ng Korte Suprema patungkol nga rito sa petisyon mga kasama sa impeachment trial ni VP Sara naman. Na yan po ay nagkaroon na po ng desisyon ang Korte Suprema. Kahapon ata ba yun, Jen? Yung desisyon. At binabasura. Okay, balikan natin. Attorney, pasensya na putol ho yung linya po ninyo. Opo, Attorney? Medyo mahirap signal dito. Yes. Opo, okay. Can you hear me? Opo. So ano po yung opinion nyo rito? Yung binabangkit ni Attorney Harry Roque na marami ng mga bansa ang umaalis na bilang miyembro sa ICC. Especially yung mga yung mga African countries. Yes. We also noticed that ngayon ata mga 5, no? I think Chad, Burkina Faso, Mali, Nigeria, yung iba pa, no? Well, it shows that ICC is losing its touch on a number of countries already, no? It shows that certain countries have asserted their independence and they have decided not to be subject anymore to a foreign court, no? On whatever, kung anumang nangyayari sa kanilang bansa, even if it is high crimes, no, such as crimes against humanity, war crimes, genocide, no? Siguro sa tingin ng mga ibang bansa, dapat hindi na nakikialam ang mga dayuhan nito kung anumang nangyayari sa kanilang bansa, sila na mismo ang mag-decide. So, yung mga tao na nila ang mag-decide nito. At may punto naman po ito dahil nga po nagiging instrumento na ng pamulitika din itong ICC, no? Kung napapansin mo, ni walang mga taga-Europe na na try diyan, no? So except lang yung mga a few yung sa Bosnia Herzegovina siguro noon. So pero as parang karamihan ay mga African citizens or nationals. Kaya siguro umalis na yung mga bansa na ito sa jurisdiction ng ICC. Kasi may binabangkit pa si Attorney Harry na kung sakasakali mabubuwak na itong ICC, sasabay sila pati ni Tatay Diggs na babalik na daw ng bansa. That's a good news, no? Sasabay sila ba? Pero ang tanong dyan, mabubuwag ba talaga ito? At kailan kung sakasakali? Yes, yan ang tanong din, no? Kasi we have to recognize also na marami pa pong mga European nations, no? Mga NATO, no? At na mga nagsusuporta po nito. So, it's a wish na mangyayari yun, pero as to whether or not it will happen right away, baka hindi. Pero lahat naman pwede nating i-pray kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Ang sa atin lang, maski hindi muna mabuwag yan, pagbigyan na ipauwi si Tatay Digong, mainly because of the fact na hindi na lang natin sabihin na wala siyang kasalanan, pero on humanitarian grounds, 50 years old na ata si Tatay Digong, may sakit pa, may mga bed sores na nga daw. So, pwede naman yung interim release at saka it can be raised at any time naman po kung may grounds talaga. So, baka maski dun ay pagbigyan nila, i-continue yung trial in absentia, pwede naman din yun. Bakit hindi natin gawain, no? Pwede naman yun magiging at least magiging humanitarian din yung mga justices ng ICC. Opo. Okay, maiba naman tayo, Attorney.
tungkol naman dun sa naging desisyon ng Korte Suprema no, sa petition Yes. po ninyo para sa impeachment trial ni VP Sara. Well, ano ho ang opinion nyo rito? Well, that is the Supreme Court speaking, no, as a court Oo. na moot and academic. We respect that, but we are also analyzing as to whether or not we will still file a motion for reconsideration. Ina-analyze natin and we will consult also kasi marami kami niyan mga abogado na nag-file. Opo. No? So, ikonsulta ko sila kung magpa-file pa ba tayo ng pa ba kami ng motion for reconsideration. At least sa amin, ginawa namin kung anong ikabubuti sana sa ating bansa. Hindi lang kay VP Sara, ha? Oo. Ikabubuti ng ating bansa. Kasi sa tingin talaga namin noon, medyo problemado yung pag-handle ng Committee on Justice vis-a-vis the impeachment complaints, no, yung Zapalia complaint as well as the Cabrera complaints, the third and fourth complaints na i-file against kay VP Sara. We did our part. Yun nga lang, hindi na-aksyonan ng Korte Suprema at nung na-file na sa Senado, ngayon may trial na, sinabi nila na moot and academic na daw, respetuhin natin kung yun po ang action. Kasi ako, wala akong choice. Ako po ay isang abogado, re-respetuhin ko kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Oath po namin yan as a lawyer. Opo. And as such, we will respect it, but we are also given the right under the law to file a motion for reconsideration within 15 days from receipt of that decision. And I will use the time, isang araw na ngayon, to consult yung aking mga kasama na file ng kaso na yan. Kukonsultahin ko si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney J.V. Hinlo, si Attorney Jimmy Bondok, si former Budget Secretary Wendell Abisado, si Attorney Martin Delgra, kung magpa-file pa ba kami ng motion for reconsideration. Attorney Resi Rizada Nolasco. So, konsultahin ko sila. Kung magsabi sila na kung majority sa amin ay magsasabi na i-file natin kasi yun ang tama we will prepare the motion for reconsideration. Pero so far sa ngayon, wala pa hong ganong klaseng wala pa pag-uusap. Wala pa kami nagkausap kasi nabigla na lang ako kahapon Kasi napa-interview ako doon sa sa Bilyonaryo Channel sa morning. Ang sabi ko doon, it is still pending. No? I discussed it a bit and then pagkahapon lumabas na yung desisyon. Lumabas na yung desisyon. So, nagulat ho kayo. Nagulat ako. Uy, grabe, kaya nga, it was really, may highs and lows yung kahapon Tapos narinig mo pa na, na the other day na nadakip na daw yung kliyente ko. So, very exciting. Ang mga, alam mo, nangyayari sa sitwasyon na ito, ang dami talaga. Exciting. Para akong, para akong circus artist na maraming kamay, no? Buti na lang, tinutulungan ako ng aking mga kasama, mga professors din ng JMC Law School kasi dekano ako ng law school, kaya nagagawa ko ito. Minsan, pina-finalize ko na lang yung napaprepare mga aking mga kasamang lawyers din. Bigyan ko lang ng what you call this, yung instruction ko, general instruction. Ginagawa nila ako ng pleading, tapos i-finalize ko lang. Kaya nagagawa ko itong mga bagay na ito. Kung wala akong tulong, mahihirapan na siguro. Pero, opo. Ang sinasabi ng prosecution rito, pahayag ng prosecution team, dapat tigilan na daw yung argumento tungkol sa usapin ng jurisdiction kasi nandyan na yung desisyon ng Korte Suprema. At yung bola ngayon, nandito na sa Senado, tapos na yung usapin sa Kamara. Di ba yun? Opinion nila yun. Opinion nila yun. Kasi dapat talaga, taguan nila yung mga ginagawa nila. Maling-mali kasi yun parang gano'n na ata ang trend ngayon. No? Ang trend ngayon, what you call this mo, pilisan mo, gawin mo lahat ng mga kababalaghan doon, tapos pag ipasa mo kaagad, para hindi na sila maka-question. No? Yun ata ang
tragedy na nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Even if we trample upon the provisions of the Constitution, no? So long as we do it fast and it is already in another jurisdiction, yan, nahugas kamay kagad. Yun atang ginagawa din ng prosecution. Of course, opinion ko yun. Yun ang paningin ko po. Pwede rin na po magkamali. Opo. Okay, panghuli na lang. Sabi nyo nga, exciting yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Etong impeachment trial ni VP Sara sa Senado, nakikita nyo rin bang exciting yung mga pangyayari dyan? Hindi, boring na masyado kasi... Boring na? Boring na masyado. Bakit naman nasabi nyo boring na? Boring na masyado kasi as a lawyer, as a law team, imagine yung grave threat na hindi nga gay play, wala nga kaso sa prosecutor's office You know, impeachment crimes, no, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, mga high crimes ito So, dapat yung i-file mo rin sa presidente or vice president for that matter, yung mga impeachable officers are crimes of such nature, of similar nature. Ito nga, grave threats, hindi nga grave threats May if I will die, mga ganon, hindi pinag-uusapan yung first phase. Doon na sa second aspect ng kanyang sinabi, wala ngang resolution from a prosecutor na grave threats ngayon, di na ang impeachment complete. Dito na naman sa kanila ngayong tinutukoy na Article 1 daw, na meron daw confidential funds. O confidential funds. Ang mga ebidensya, audit, observation, memorandum, maski na nga notice of suspension kung meron man, ay preliminary findings yan. It's not a indictment. It's not even a pronouncement of guilt. Wala ngang ebidensya na ibinulsa ni VP Sara Duterte. Yung kung may ebidensya na ibinulsa yung mga pera na yun, yun ang impeachable crime. Pero yung inuulit-ulit ng mga kabilang kampo na si Mary Piatos, 90,000 pala yun, parang agent pala talaga yun, 90,000 pesos ang na-receive. Diyos ko naman, yung flood control, trilyones na ang pinag-uusapan natin, wala ngang investigasyon na honest to goodness. So ang totoo talaga, sir. Opo. Itong impeachment, ang diversionary tactic. Yan talaga ang totoo. Ginagawa yan para hindi na natin pag-usapan yung grabe na nakawan na nangyari ng administrasyon, na nangyayari sa administrasyon na ito. Alright. Attorney, daghang kaayong salamat, magsukol. Thank you. Alright. Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ni Senator Bato de la Rosa, mga kasama.